Iba nga po ang lasa ng native, tumatak na sa ating isipan. Lalo na kapag napapalabas yung sarili nitong taba sa loob ng katawan, nasisilaban. At ito naman po yung isang natutunang kong paraan dito sa bansang Thailand. Natanggalan ko na po ito ng bituka. Papagpagan ko na lang para malinisan, hindi ko na huhuhugasan. Dito ko na po itutuloy sa palayok ang pagluluto. Mas makulob yung aroma at lalagyan ko lang po nitong itag. Kung makikita nyo po, halos may amag na. Papaalatan ko lang po ng asin. Wala na akong gagamiting iba. Eto lang, natutunan ko po sa sinaunang paraan upang sa ganun, yung lasa po ng karne mas malasap dun sa kanya sabaw. Lalagyan ko lang po na sayote para naman may gulay. Tsaka siling panigang. Halos hindi magkasya. Yun. Lalagyan ko lang po ng sampalok, pangpaasim. Ay. Native na natural. Walang chemical. Kain na po tayo. Lord, thank you po sa pagpapala na pinagkalob ngayong araw. Basbasan po ito in Jesus' name. Amen. Uy. Lasap na lasap yung asim. Asim at saka yung aroma ho niya. Ito yung gusto ko sa sabaw. Sa sarap, nag-uumapaw. Panalo sa bahaw. Ang lambot din. Sarap talaga pag may tag. Ito po ay luto na inspired sa mga kanain natin sa upland ng Cordillera. Itag lang at saka itag lang at saka asin, ayos na. Itong mga buto-buto mamaya na to. Papapaking ko yan. Ang alam yung balunan. May lutong. Pangat. Ang init ng sabaw doon sa loob ng bituka. Favorite part
yung kimol or yung puwit po ng manok. Sabi, ang sarap pong balik-balikan o kanya sabaw. Labas ang pawis. Kapag ganito ko ang ulam, talagang taob. Pati ang kaning bahaw. Panalo sa kanin, ayos din ho sa pulutan.